Mula sa araw-araw na kalusugan, narito ang mga sikreto sa mabuting kalusugan. Naitanong nyo na ba to sa inyong sarili? Talaga bang karapat-dapat tawaging superfruit ng tag-araw at tag-ulan ng persimmon? O baka naman puro chismis lang ang lahat? Mga minamahal kong kaibigan sa loob ng mahigit 30 taon. Kasama ko ang maraming nakatatandang Pilipino at nasaksihan ko ang kanilang paglaban sa mga sakit at paghahanap ng mga pagkaing ligtas at tunay na nakakatulong sa kalusugan. At tuwing dumarating ang tag-araw at tag-ulan, may isang prutas akong laging dapat banggitin. Ito ay ang persimmon. Isa itong prutas na mukhang ordinaryo at makikita kahit saan sa mga palengke sa Pilipinas. Ngunit sa kasamaang palad ito ay madalas na minamaliit. At ngayon gusto kong simulan ang ating kwentuhan sa pamamagitan ng pagbabahagi sa inyo ng mismong sinabi ko sa isang matandang pasyente. Lola, kung alam nyo lang po kung gaano kabisa ang persimmon, malamang hindi na kayo nag-isip kung dalandang ba mansanas o kamatis ang mas maganda. Nang marinig ito, lumaki ang kanyang mga mata at nagtanong, "Talaga po, doktor, mas mabisa pa po ang persimmon kaysa sa dalandan." Kaya't sumagot ako, hindi lang po mas mabisa kundi napakalayo ng bisa nito. Dahil dito sa video na ito, tayo ay magsisimula sa isang napaka-interesanteng unang bahagi, ang paghahambing ng persimmon sa ibang mga prutas. At sabay nating alamin ang mga sagot sa mga sumusunod na tanong. Labanan ng persimmon. At dalandan, mananatili pa kaya ang titulo ng hari ng vitamin C? Pagtutuos ng persimmon at kamatis, sino ang magwawagi sa sangkap na panlaban sa kanser? Kompetisyon ng persimmon at mansanas, totoo pa rin ba ang kasabihang apple a day keeps the doctor away? At tinitiyak ko sa inyo ang mga datos mula sa laboratorio na malapit ko ng ibunyag ay tiyak na ikagugulat ninyo. Hindi lang iyan, kasama rin sa script natin ngayon ang mga bagay na dapat ninyong malaman, ang 7 kamangha-manghang benepisyong medikal ng persimmon. Ang gintong oras para kumain ng persimmon ng malusog at walang pag-aalala sa blood sugar o constipation. Ang 5 nakamamatay na kombinasyon na kapag kinain kasama ng persimmon, kahit isang beses lang ay maaaring magdala sa inyo sa ospital. At sa huli, ang mga recipe ng persimmon na nagsilbing natural na gamot at tunay na nagpabuti sa kalusugan ng daan-daang nakatatanda. Bago tayo magsimula, mangyaring i-comment kung saan ninyo pinapanood ang video na ito upang maipakita ang inyong interes sa kalusugan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakipindot ang like button at ibahagi ito sa inyong pamilya at mga kaibigan. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan sa hinaharap. Sige, simulan na natin. Paghahambing ng persimmon sa ibang prutas. Mula ngayon, ibubunyag ko ang isang nakakagulat na katotohanan na kahit maraming doktor ay hindi alam. Gaano nga ba talaga kalakas ang persimmon kumpara sa ibang mga prutas na madalas nating tawaging superfruits? Ito ay mga resulta ng eksperimento mula sa mga nangungunang research institute sa buong mundo. At pagkatapos ninyong marinig ito, ngayon tiyak na mag-iiba ang tingin ninyo sa persimmon. Simulan natin sa unang laban, persimmon. Laban sa dalandan, ang prutas na tinaguri ang hari ng vitamin C. Marami sa inyo ang iisipin na siguradong mananalo ang dalandan. Ngunit ang totoong resulta ay lubos na kabaligtaran. Ayon sa pagsusuri ng Pambansang Surian ng Nutrisyon ng Pilipinas, isang nakakagulat na resulta ang natuklasan. Ang isang katamtamang laking persimmon ay naglalaman ng 10 beses na mas maraming vitamin C kaysa sa isang dalandan na may parehong sukat. Sa madaling salita, para makuha ang vitamin C na katumbas ng isang persimmon, kailangan mong kumain ng 10 dalandan. Hindi ito eksaherasyon, kundi isang eksaktong sukat mula sa laboratorio. Ang vitamin C ang pinakamahalagang mandirigma sa pagpapalakas ng immunity, paglaban sa pagtanda,
at pagprotekta sa balat mula sa araw. Kaya kung nag-iisip kayo sa pagitan ng dalandan at persimon malinaw ang resulta, panalo ang persimon. Ang pangalawang laban ay mas dramatiko. Persimon laban sa kamatis, ang prutas na may pulang pigmento na kilala sa epekto nitong panlaban sa kanser. Sa loob ng maraming taon, itinuring ang kamatis bilang pangunahing pinagkukunan ng antioxidant at inirerekomenda ng mga doktor ang kamatis para maiwasan ang kanser. Ngunit isang kamakailang pag-aaral ng US National Cancer Institute ang tuluyang nagpabago sa pananaw na ito. Ang isang malambot at hinog na persimon ay naglalaman ng 1.5 beses na mas maraming pulang pigmento kaysa sa kamatis. Ibig sabihin ang pagkain ng isang persimon ay may 5 beses na mas malakas na kapangyarihan para protektahan ang mga selula laban sa kanser kumpara sa pagkain ng isang kamatis. At higit sa lahat, kapag kinain mula sa persimon, mas mataas ang absorption rate ng pigmentong ito sa katawan kaysa sa kamatis. Ibig sabihin ang tunay na epekto ay mas malaki pa kaysa sa mga numerong nakasulat sa papel. Ang huling laban ay persimon laban sa mansanas, isang prutas na lubos na pinahahalagahan sa kanluran na sinasabi pang an apple a day keeps the doctor away. Kung pag-uusapan ng dietary fiber na nagpapanatili ng kalusugan ng bituka at pumipigil sa constipation, halos magkapareho ang persimon at mansanas. Parehong prutas ay nagbibigay ng humigit kumulang 3 hanggang 4 na gramo ng dietary fiber bawat piraso. Ngunit ang malaking pagkakaiba ay nasa uri ng dietary fiber. Ang dietary fiber ng mansanas ay pangunahing sulubol na maganda para sa kalusugan ng puso, ngunit hindi gaanong nakakatulong sa pagpapabuti ng paggalaw ng bituka. Sa kabilang banda, ang persimon ay naglalaman ng parehong soluble at insoluble dietary fiber, kaya't ito ay mahusay sa pagprotekta ng puso at sa pangkalahatang pagpapabuti ng panunaw. Kung gayon, kailan dapat piliin ang persimon at kailan ang ibang prutas? Kung gusto ninyong mabilis na palakasin ang inyong immunity, lalo na sa panahon ng trangkaso, mas mainam na piliin ang persimon kaysa sa dalandan. Ang epekto nito ay 10 beses na mas malaki. Kung nag-aalala kayo sa kanser o may kasaysayan ng colon cancer sa inyong pamilya, ang malambot na persimon ay mas nakahihigit na pagpipilian kaysa sa kamatis. Kung wala namang partikular na problema at gusto lang magdagdag ng dietary fiber, parehong maganda ang mansanas at persimon, ngunit mas lamang ang persimon dahil mas mayaman ito sa bitamina at mineral. Ang 7 kahanga-hangang benepisyo ng persimon. Kung nakita na ninyo kung gaano kalakas ang persimon kumpara sa dalandan, kamatis at mansanas ngayon, ay dadalhin ko kayo sa mas malalim na kaalaman. Ang tunay na lakas ng persimon ay hindi lamang nasa mga numero ng paghahambing, kundi nasa 7 benepisyong medikal na kinumpirma ng mga malalaking ospital sa Pilipinas. At ang unang benepisyo ay ang kakayahan nitong iligtas ang inyong mga mata mula sa panganib ng pagkabulag sa katandaan. Ang unang benepisyong dapat kong banggitin ay ang kakayahang protektahan ang inyong mga mata mula sa kadiliman ng katandaan. Alam nyo ba, pagkatapos ng edad, 60 ang panganib ng macular degeneration, ang pinakakaraniwang sanhi ng pagkabulag sa katandaan, ay tumataas ng hanggang 40%. Ngunit dito pumapasok ang persimon bilang isang tagapagligtas. Isang kamangha-manghang katotohanan ang inilabas ng Manila Science Research Institute. Ang persimon ay naglalaman ng 3 beses na mas maraming sangkap na nagpoprotekta sa makula kaysa sa carrots. Ang sangkap na ito ay isang natural na dilaw na pigmento na sumasala sa mapanganib na blue light at pinoprotektahan ang retina mula sa pinsala. Alalahanin natin ang kwento ni Aling Mirna, isang 72 gulang mula sa Quezon City. Dahil sa pag-aalaga sa kanyang mga apo, buong araw siyang nanonood ng TV at gumagamit ng cellphone
Kaya tuwing gabi, ang kanyang mga mata ay namumula mahapdi at makati. Marami na siyang sinubukang eye drops, ngunit hindi ito gumaling. Pagkatapos ay ipinayo ko na kumain siya ng kalahating persimon pagkatapos ng almusal. At sa loob lamang ng 3 linggo, ang kanyang mga sintomas ay nabawasan ng higit sa kalahati. Ang sikreto ay ang pagkain ng persimon sa umaga. Ang natural na asukal nito ay nagiging enerhiya sa halip na maimbak bilang taba sa gabi. Ngunit may isang napakahalagang paalala na halos walang nakakaalam kapag kumain ng persimon at lalabas sa ilalim ng matinding sikat ng araw, siguraduhing magsuot ng salaming pang-araw. Ang dilaw na pigmento ng persimon kapag nasinagan ng ultraviolet rays ay maaaring magbigay ng dagdag na stress sa retina. Ang pangalawang benepisyo ay isang bagay na ikagugulat ng mga taong takot sa kanser. Ang US National Cancer Institute sa isang pag-aaral na sumubaybay sa 50,000 katao sa loob ng 18 taon ay nag-anunsyo ng isang kamangha-manghang katotohanan. Ang mga taong regular na kumakain ng persimon ay may 30% na mas mababang tsansa na magkaroon ng colon cancer kaysa sa mga hindi kumakain nito. Ang sikreto ay nasa pulang, natural na pigmento ng hinog na persimon, isang antioxidant na 1.5 beses na mas malakas kaysa sa kamatis. Si Mang Jose, 67, taong gulang mula sa Caloocan, ay isang magandang halimbawa. Pagkatapos niyang sumailalim sa operasyon para alisin ang colon polyps, nag-aalala siyang bumalik ito kaya't nagpasya siyang baguhin ang kanyang dieta. Araw-araw, kumakain siya ng kalahating hinog na persimon tuwing umaga. Pagkalipas ng 6 na buwan sa kanyang follow-up check-up, walang nakitang anumang abnormalidad. Ngunit may isang gintong tip na hindi alam ng marami. Kung ang hinog na persimon ay iinitin o gagawing tsaa, ang absorption rate ng antioxidant ay tumataas ng hanggang 2 beses. Gayunpaman, ang mga may mahinang sikmura o gastritis ay dapat mag-ingat dahil ang hilaw na persimon ay maaaring makairita sa lining ng tiyan. Ang pangatlong benepisyo ay ang hukbo ng tagapaglinis na naglilinis ng inyong mga daluyan ng dugo. Pagkatapos ng edad 50, ang ating mga daluyan ng dugo ay parang mga lumang kalsada na madaling barahan ng basura, kolesterol at mga latak. Ayon sa US National Institutes of Health, ang natural na mapaklang sangkap tanin sa persimon ay parang magnet na humihila sa masamang kolesterol na nakadikit sa pader ng mga daluyan ng dugo at inilalabas ito sa katawan. Si Aling Maria, 73, taong gulang mula sa Cebu, ay isang tipikal na kaso. Mahigit 10 taon na siyang umiinom ng gamot sa high blood, ngunit palaging hindi matatag ang kanyang presyon. Ngunit nang magsimula siyang regular na kumain ng persimon, kasabay ng kanyang gamot, mas naging matatag ang kanyang presyon. Iminungkahi ko pa na patuyuin niya ang takip calyx ng persimon at gawing tsaa. Ito ay isang tradisyonal na lunas na nakatala rin sa mga sinaunang tekstong medikal sa Asya na nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo at enerhiya at nagpapatigil sa pagsinok. Ang takip ng persimon ay may 2 beses na mas maraming mapaklang sangkap kaysa sa laman nito, kaya't napakabuti nito para sa sirkulasyon ng dugo. Subalit kung umiinom kayo ng gamot sa presyon, mas mainam na kumain lamang ng hanggang kalahating persimon bawat araw. Ang mga mineral sa persimon ay maaring makipag-ugnayan sa ilang mga gamot. Ang ika-4 na benepisyo ay isang natural na pampagaling para sa pagod na katawan at mahinang resistensya. Madali ba kayong mapagod kahit sa magagaang na gawaing bahay? O palagi ba kayong nagkakatrangkaso tuwing nagbabago ang panahon? Pinili ng International Journal of Sports Medicine ang persimon bilang isa sa pinakamabisang natural na pagkain para sa pagbawi mula sa pagkapagod. Ang vitamin C sa persimon ay 10 beses na mas marami kaysa sa mansanas na mabilis na nag-aalis ng mga substance na nagdudulot ng pagod sa mga kalamnan. Si Aling Sonia, 65 taong gulang mula sa Maynila, ay nagkakatrangkaso ng 5 hanggang 6 na beses sa isang taon at kapag tinamaan 1 linggo siyang nakahiga,
Ngunit matapos siyang magsimulang kumain ng isang persimmon araw-araw, ang dalas ng kanyang trangkaso ay bumaba sa isa o 2 beses na lang at kung magkaroon man mas magaan ito. Ang tip ko ay i-blend ang frozen na hinog na persimmon kasama ng yogurt o gatas at inumin bilang smoothie pagkatapos ng almusal. Subalit kung may trangkaso na mas mainam na uminom ng mainit na tsaa ng persimmon kaysa sa malamig na smoothie. Dahil malamig na ang katawan, ang malamig na inumin ay magpapabagal sa paggaling. Ang ikalimang benepisyo ay isang panangga na nagpoprotekta sa inyong utak mula sa demensya. Sa pagtanda, ang pinakakinatatakutan ay ang paghina ng memorya, ang maligaw sa daan o makalimutan ang pangalan ng mga apo. Inilathala ng American Journal of Nutritional Epidemiology ang isang mahalagang pag-aaral. Ang mga taong regular na kumakain ng mga pagkaing mayaman sa dilaw kahel na nutrients tulad ng persimmon ay may 15% na mas mataas na cognitive scores. Ang persimmon ay may espesyal na sangkap na wala sa ibang prutas na nagbabawas ng oxidative stress sa mga selula ng utak at nagpoprotekta sa memorya. Si Mang Cardo, 74 taong gulang mula sa Davao, ay madalas makalimot sa kanyang sinabi at hindi matandaan ang isang pangungusap kahit ilang beses basahin. Ngunit matapos siyang regular na kumain ng persimmon sa loob ng 3 buwan, sinabi niyang kapansini-pansin ang pagbuti ng kanyang konsentrasyon. Para mapataas ang absorption rate ng sangkap na ito, mas mainam na kainin ng persimmon kasama ng gatas o soy milk. Ang taba sa gatas ay nakakatulong sa pag-absorb ng mga fat-soluble vitamins sa persimmon. Ang ika-6 na benepisyo ay isang tagapamagitan na namamahala sa inyong panunaw. May mga nagsasabing nagdudulot ito ng constipation habang may nagsasabing nakakagamot ito. Pareho silang tama. Ang susi ay nasa dami ng kinakain. Sa mga sinaunang tekstong medikal sa Asya, nakatala na ang persimmon ay mabuti para sa regulasyon ng tiyan at bituka. Si Aling Sonia, 69 taong gulang mula sa Bacolod, ay laging nakakaramdam ng kabag at pagiging busog pagkatapos kumain. Ngunit nang magsimula siyang kumain ng tamang dami ng persimmon, ang dietary fiber nito, ay nagparami ng mabubuting bakterya sa kanyang bituka na nagpabuti sa kanyang panunaw, lalo na ang pinatuyong persimmon na puro sa dietary fiber at may kaunting mapaklang lasa ay isang magandang pagpipilian. Subalit wag na wag kumain ng higit sa isang piraso sa isang araw at siguraduhing uminom ng sapat na tubig kung hindi maaring magdulot ito ng constipation. Ang huling benepisyo ay para sa mga kalalakihan na madalas uminom ng alak. Si Mang Ramon, 66 taong gulang mula sa Maynila, ay madalas dumalo sa mga reunion at kahit 3 o 4 na baso lang ng alak ang inumin kinabukasan ay parang binibiyak ang kanyang ulo at nasusuka siya. Isang pag-aaral sa Nutritional Science Journal ang nagsiwalat na ang mapaklang sangkap sa persimmon ay epektibong nag-aalis ng mga substance sa dugo na nagdudulot ng hangover. Sinubukan ni Mang Ramon na uminom ng frozen na persimmon smoothie kinaumagahan pagkatapos uminom at sinabi niyang nabawasan ng higit sa 70% ang kanyang sakit ng ulo at pagduduwal. Ang tip ay i-blend ang hinog na persimmon kasama ng saging at mansanas. Masarap na doble pa ang epekto sa pag-alis ng hangover. Ngunit wag na wag itong inumin nang walang laman ang tiyan. Siguraduhin kumain muna ng tinapay o uminom ng isang basong gatas. Ang epekto ng persimmon ay mapapalaki lamang kung kakainin ng tama. Pero mga kaibigan, isang malaking pagkakamali na isipin na basta kumain lang ng persimmon ay gaganda na agad ang kalusugan. Lahat ng mga benepisyong nabanggit ko kanina ay maaring maging sanhi ng pinsala kung kakainin ninyo ang persimmon sa maling oras. At ito ang pinakamahalagang bahagi ng video ngayon. Malinaw kung sasabihin ang isang persimmon sa isang araw ay ganap na ligtas na dami. Ngunit mas mahalaga pa rito ay dapat itong kainin sa gintong oras. Ito ay pagkatapos ng almusal. Bakit sa umaga at hindi sa gabi, tulad ng ginagawa ng marami,
Ang dahilan ay simple lang ngunit hindi alam ng karamihan. Kapag kumain kayo ng persimmon sa umaga, ang natural na asukal nito ay agad na gagamitin bilang enerhiya para sa inyong mga gawain sa buong araw tulad ng pamamalengke, pagluluto, paghahalaman at pag-aalaga ng apo. Ngunit kung kakainin ito sa gabi, lalo na pagkalipas ng 8 p.m. dito na magsisimula ang sakuna, sa oras na ito naghahanda na ang inyong katawan para magpahinga at ang metabolismo ay nasa pinakamababang antas. Ang asukal ng persimmon ay hindi magagamit bilang enerhiya at diretsong maiimbak bilang taba sa tiyan. At habang tumatanda ang taba sa tiyan, ay napakahirap ng alisin. Ngunit may mas mapanganib na problema kaysa diyan. Ayon sa isang pag-aaral ng Universidad ng Pilipinas Kolehiyo ng Medisina, ang pagkain ng matatamis pagkalipas ng 8 p.m. ay nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar na susundan ng biglaang pagbaba na parang roller coaster na tuluyang sisira sa inyong mahimbing na tulog. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang nagigising ng 3 o 4 ng madaling araw at hindi na makatulog muli na nagre-resulta sa pagkapagod sa buong susunod na araw. At narito ang isang gintong sikreto na ginagamit ko sa aking mga pasyente. Kumain ng kalahating persimmon kasama ng 5 pirasong walnuts o almonds. Bakit kailangang sabay? Ang magandang taba sa mga mani ay nagsisilbing preno na nagpapabagal sa bilis ng pagpasok ng asukal sa dugo. Sa halip na tumaas ang blood sugar na parang palaso, ito ay dahan-dahang aakyat na parang banayad na akyatin na binabawasan ang bigat sa lapay pancreas at nagpapanatili ng pakiramdam ng kabusugan hanggang tanghalian kaya hindi kayo maghahanap ng merienda. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, ang isang sikreto na kahit maraming doktor ay hindi sapat na binibigyang diin. Ang pagkain ng persimmon ng tama o mali ay 80% na nakasalalay sa oras ng pagkain. Ito ang naghihiwalay sa mga taong gumaganda ang kalusugan dahil sa persimmon at sa mga napupunta sa ospital dahil dito. Ang unang gintong panuntunan na dapat ninyong tandaan ay ito huwag na huwag kumain ng higit sa isang persimmon sa isang araw. At ang pinakamahalaga, kainin ito pagkatapos mismo ng almusal. Bakit sa umaga at hindi sa gabi gaya ng ginagawa ng maraming pamilyang Pilipino? Ipapaliwanag ko sa isang napakadaling halimbawa. Ang inyong katawan ay parang isang pabrika ng enerhiya. Sa umaga, ang pabrikang ito ay tumatakbo sa pinakamataas na kapasidad para sa mga gawain sa buong araw. Pamamalengke, pagluluto, paglilinis, paglalaro, kasama ang mga apo. Sa panahong ito, kapag kumain kayo ng persimmon, ang natural na asukal nito ay agad na sinusunog bilang enerhiya at walang pagkakataong maging taba sa tiyan. Ngunit ang kabaligtaran ang nangyayari sa gabi. Lalo na kung pagkalipas ng 8 p.m., mas mapanganib ito. Mahigpit kong ipinagbabawal ang oras na ito. Pagkalipas ng 8 p.m., ang inyong metabolismo ay bumababa sa pinakamababa nitong antas na parang isang pabrika na malapit nang magsara. Kapag kumain kayo ng persimmon sa oras na ito, ang asukal ay hindi magagamit at diretsong maiimbak bilang taba. Ngunit hindi diyan nagtatapos. Ayon sa isang pag-aaral, sa isang malaking ospital sa Maynila, ang pagkain ng matatamis pagkalipas ng 8 p.m. ay nagdudulot ng pabago-bagong blood sugar na tuluyang sumisira sa mahimbing na tulog. Ang resulta, sakit ng ulo at matinding pagod ang sasalubong sa inyo kinaumagahan. At ito ang perpektong kombinasyon na matagumpay na sinunod ng daan-daang pasyente ko. Pagkatapos mismo ng almusal, kumain ng kalahating persimmon at 5 pirasong walnuts o almonds. Ang kombinasyong ito ay hindi nagkataon lamang. Ang malusog na taba ng mga mani ay bumabalot sa asukal ng persimmon na nagpapabagal sa pagpasok nito sa dugo na nagiging sanhi ng banayad na pagtaas ng blood sugar na binabawasan ng stress sa lapay at nagpapanatili ng pakiramdam ng kabusugan kaya hindi kayo magugutom sa buong umaga. 5 pagkain na nakamamatay kapag isinabay sa persimmon.
Ngayon alam na ninyo kung kailan dapat kumain. Ngunit may mas mapanganib na bagay na natitira. Ito ay kung ano ang isasabay dito. Ang maling kombinasyon ay maaaring gawing lason sa tiyan ang persimon na dapat sana ay gamot. Una, sasabihin ko ang mga mabubuting kaibigan na nagpapalaki sa pagsipsip ng nutrisyon kapag isinabay sa persimon. Una ay gatas o soy milk. Ayon sa isang pag-aaral ng Harvard Medical School, ang taba sa gatas ay nagpapataas ng absorption ng kulay kahel na nutrients ng persimmon ng hanggang 3 beses. Kaya inire-rekomenda ko ang isang basong gatas pagkatapos kumain ng persimmon. Pangalawa ay kanila cinnamon, isang pamilyar na pampalasa sa anumang kusinang Pilipino. Ang kanila ay may mainit na katangian na nagbabalanse sa malamig na katangian ng persimmon para protektahan ang tiyan. Pangatlo ay berdeng tsaa. Sa isang pag-aaral ng Kyoto University sa Japan, ang sabay na pagkonsumo ng berdeng tsaa at persimmon ay nagdodoble ng antioxidant capacity na malakas na pumipigil sa pagtanda ng mga selula. Ang huli ay tsaa mula sa buhok ng mais. Ang tsaang ito na karaniwang iniinom sa Pilipinas ay pumipigil sa pamamaga ng mga binti o talukap ng mata na maaring mangyari kapag kumain ng maraming persimon. Ngunit ang sasabihin ko ngayon ay ang pinakamapanganib na babala. May 5 pagkain na kapag isinabay sa persimon ay maglalagay sa inyo sa matinding panganib. Hindi ito chismis o sabi-sabi lang, kundi isang babala na batay sa daan-daang tunay na kaso. Ang una at pinakamapanganib na pagkain ay kamote. Alam naman ninyo, tuwing Pasko ang mga emergency room sa Maynila, Cebu at Davao ay napupuno ng mga pasyenteng may sakit sa tiyan. Karamihan sa kanila ay kumain ng kamote at persimon bilang dessert. Kapag ang kamote at persimon ay nagsama sa tiyan, isang mapanganib na reaksyong kemikal ang nangyayari na nagiging sanhi ng pagdami ng asido sa tiyan ng hanggang 3 beses. Para itong pagbuhos ng asido sa pader ng tiyan, ang resulta ay pinsala sa lining ng tiyan na maaaring magdulot ng biglaang gastritis o ulcer. Isang 68 taong gulang na babae sa Cavite ang kumain ng 2 pirasong nilagang kamote at isang persimon at naospital ng 1 linggo para magpagamot. Kaya tandaan ninyo, wag na wag pagsabayin ang kamote at persimon sa iisang kainan. Kahit ilang oras ang pagitan ay hindi pa rin ligtas. Pangalawa ay itlog. Isang pagkain na halos araw-araw na sa hapagkain ng Pilipino. Ang mapaklang sangkap tanin sa persimon kapag sumama sa protina ng itlog ay bumubuo ng isang bubuong kumpol na kasing tigas ng bato sa loob ng tiyan. Sa simula, maaring makaramdam lang ng kabag at hirap sa pagtunaw, ngunit kung madalas itong gawin ng kumpol na ito ay titigas at magiging bezoar o bato sa tiyan. Nagdudulot ito ng matinding sakit at kailangang alisin sa pamamagitan ng endoscopy o operasyon. Isang 71 taong gulang na lalaking pasyente ko sa Maynila ang araw-araw kumakain ng nilagang itlog at persimon tuwing umaga at kinailangan siyang sumailalim sa endoscopy para alisin ang bato sa tiyan. Pangatlo ay damo-dagat. Paborito ng mga Pilipino ngunit may problema. Ang persimon at damo-dagat ay parehong napakayaman sa dietary fiber. Kapag nagsama sila, sinisip-sip nila ang tubig sa bituka at tumitigas na bumabara sa daanan. Ang mga sintomas ay matinding constipation, matinding sakit ng tiyan, at kung minsan ay nangangailangan ng agarang lunas. Isang 65 taong gulang na babae sa Cebu, ang araw-araw kumakain ng sabaw ng damo-dagat at persimon bilang dessert at hindi nakadumi sa loob ng 2 linggo, kaya kinailangan niyang magpatingin sa ospital. Pang-apat ay alimango. Isang paboritong pagkain ng mga Pilipino tuwing tag-ulan. Ngunit ang alimango at persimon ay parehong may malamig na katangian. Kapag pinagsabay, para na rin kayong nagbuhos ng tubig na may yelo sa inyong tiyan. Ang resulta ay pulik at pagtatae at sakit ng tiyan at sa malalang kaso maaaring magdulot ng shock dahil sa dehydration
Noong nakaraang taon, isang pamilya sa Palawan ang kumain ng nilagang alimango at persimon at lahat ng 6 na miyembro ay naospital dahil sa pagtatae at matinding sakit ng tiyan. Panlima ay isang uri ng jelly na gawa sa acorn. Isang tradisyonal na pagkain, ngunit kapag isinabay sa persimon, nagkakaroon ng parehong problema tulad ng damudagat. Ang sobrang mataas na kombinasyon ng dietary fiber ay bumabara sa bituka at nagdudulot ng constipation at pamamaga ng tiyan. Ito ay napakapanganib lalo na sa mga nakatatanda na may mahinang panunaw. Kung sakaling nakakain na kayo ng ganitong kombinasyon, ano ang dapat gawin? Agad na uminom ng maraming maligamgam na tubig. Uminom ng higit sa 2 malaking baso para mabawasan ang asido sa tiyan at matulungang bumaba agad ang pagkain sa bituka. Kung ang sakit ng tiyan, pagduduwal o hirap sa pagtunaw ay tumagal ng higit sa 2 oras, huwag nang maghintay at pumunta agad sa ospital. Huwag magsisi kapag huli na. Ang inyong kalusugan ay mas mahalaga kaysa sa ano pa man at ang kaalamang ito ay maaring magligtas ng inyong buhay sa panahon ng persimon ngayong taon. Ang mga sikreto sa masarap na pagkain at pag-iimbak ng persimon puno ng nutrisyon. Ngunit huwag mag-alala. Ang persimon ay hindi dapat katakutan basta't kakainin ito ng tama. Ngayon, ibubunyag ko ang mga sikretong alam lamang ng mga eksperto. Ang paraan ng pagkain, pag-defrost, at pag-iimbak ng persimon habang pinapanatili ang nutrisyon nito. Ang unang tanong na laging tinatanong ng karamihan sa aking mga pasyente ay, Doktor, kailangan po bang balatan ang persimon? Ang sagot ay malamang na ikagugulat ninyo. Ang balat ng persimon ay isang gintong kayamanan na naglalaman ng 3 beses na mas maraming bitamina at mineral kaysa sa laman. Lalo na ang pinakamalakas na mga sangkap na antioxidant ay nakakonsentra sa manipis na balat na ito. Kaya kung malusog ang inyong tiyan, hugasan ng mabuti ang persimon at nguyain ito ng maigi kasamang balat. Ang dietary fiber sa balat ay tutulong na magpadulas sa paggalaw ng inyong bituka. Subalit kung mahina ang inyong tiyan o madalas kayong magkaroon ng gastritis o hirap sa pagtunaw, mas mainam na balatan ito at hiwain sa mga pirasong madaling kainin. Ang balat ng persimon ay magaspang at makunat kaya maaring makairita sa sensitibong lining ng tiyan. Madalas kong nakikita ang isang malubhang pagkakamali na ginagawa ng maraming tao. Ito ay ang pag-blend ng persimon para gawing juice. Iniisip ninyo na mas madaling inumin at mas mabilis ma-absorb, tama. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran. Ayon sa isang pag-aaral ng Tokyo Agricultural University, kapag binlender ang persimon, mahigit 50% ng vitamin C nito ay nasisira sa loob lamang ng 10 minuto dahil sa pagkakadikit sa hangin. Bukod pa rito, kapag umiinom ng juice, walang proseso ng pagnguya kaya't hindi nararamdaman ng utak ang kabusugan na nagiging sanhi ng hindi sinasadyang labis na pag-inom. At dahil hindi buo ang dietary fiber, ang asukal ay mabilis na parang bala na pumapasok sa dugo na nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Kaya't kainin ang persimon ng buo at nguyain ito ng dahan-dahan. Sa ganitong paraan, lubos ninyong masisipsip ang nutrisyon nito. Tungkol naman sa pag-iimbak, maraming tao ang basta na lang inilalagay ang persimon sa freezer nang walang paghahanda. Ito ay isang maling paraan na nag-aalis ng 40% ng nutrisyon nito. Ang tamang paraan na inirekomenda ko ay ito: hugasan ang persimon ng mabuti sa umaagos na tubig at tuyuin ito ng husto gamit ang malinis na tuwalya. Ito ay napakahalaga dahil kung may matitirang tubig sa ibabaw ng persimon, sa proseso ng pag-freeze ang tubig, ay magiging matatalas na kristal ng yelo na tutusok sa mga selula ng persimon. Ang resulta, kapag na-defrost ang persimon, ay magiging malabsa, may katas na tumutulo at mawawala ang lasa at amoy nito. Pagkatapos,
Matuyo ng husto, balutin ang bawat persimon ng plastic wrap at ilagay sa isang ziploc bag bago i-freeze. Sa ganitong paraan ang persimon ay mananatiling sariwa at mapapanatili ang nutrisyon nito hanggang sa 3 buwan. Panghuli, may isang napakahalagang paalala. Kapag kinuha ang frozen na hinog na persimmon para i-defrost at kainin, dapat itong kainin agad pagkatapos ma-defrost at wag na wag iwanan sa room temperature ng higit sa 30 minuto. Ang hinog na persimmon kapag nasa room temperature ay mabilis na pinamumugaran ng bakterya at pagkalipas lang ng 1 oras, madali itong masira at maaaring magdulot ng food poisoning. Mismo akong nakaranas ng isang kaso sa Laguna kung saan isang pamilya ng 4 ang kumain ng hinog na persimmon na iniwan sa labas mula umaga hanggang tanghali at sila ay nagka-food poisoning at kinailangang gamutin. 5 recipe para gawing natural na himalang gamot ang persimmon. Ngayon na naiintindihan na ninyo ang mga benepisyo at ligtas na paraan ng pagkain ng persimmon, ibabahagi ko ang 5 recipe ng persimmon na ginamit ko sa paggamot sa daan-daang matatandang pasyente sa malalaking ospital sa Maynila at Cebu. Hindi lamang ito simpleng pagkain. Ito ay mga natural na recipe para sa pagpapagaling na binuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng tradisyonal na medisina at modernong agham ng nutrisyon. Ang bawat recipe ay may tiyak na layunin sa pagpapagaling at higit sa lahat, napakadaling gawin sa bahay. Ang unang recipe ay tsaa na pinakuluan mula sa persimmon, kanela at luya. Ito ay isang inuming parang tagapagligtas ng buhay sa panahon ng tag-ulan. Ang tag-ulan sa Pilipinas ay maaaring maging malupit at ang mga nakatatanda ay partikular na madaling kapitan ng sipon, pananakit ng kasukasuan at mahinang sirkulasyon ng dugo. Dito nagpapakita ng kamanghamanghang epekto ang recipe na ito. Maghanda ng isang hinog na persimmon, 3 hiwa ng luya na may kapal na 0.5 cm at isang piraso ng kanela na may haba na 5 cm. Una, hiwain ang persimmon sa 8 piraso at alisin ang mga buto. Ilagay ang lahat ng sangkap sa isang kaserola, magdagdag ng 4 na tasa ng tubig at pakuluan. Kapag nagsimula ng kumulo, hinaan ang apoy at hayaang kumulo ng dahan-dahan sa loob ng 10 minuto. Mag-ingat na huwag pakuluan ng masyadong matagal dahil ang mataas na init ay maaaring sumira sa mga bitamina. Kapag ininom ang tsaang ito, mararamdaman ninyo ang init na kumakalat mula sa tiyan patungo sa buong katawan. Ang luya ay nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo hanggang sa dulo ng mga daliri ng kamay at paa. Ang kanela ay nagbabalanse sa malamig na katangian ng persimmon at pinoprotektahan ang tiyan, at ang persimmon ay lumalaban sa mga virus ng sipon gamit ang malakas nitong vitamin C. Si Mang Tonyo, 73 taong gulang mula sa Baguio, ang pinakamalamig na rehiyon, ay uminom ng tsaang ito gabi-gabi noong nakaraang taon. Dati 3 hanggang 4 na beses siyang nagkakasakit tuwing tag-ulan, ngunit sa taong iyon, hindi siya nagkasipon kahit 1 beses. Ang pangalawang recipe ay tamang paggawa ng persimmon smoothie nang walang nawawalang nutrisyon. Ito ay isang sikreto na hindi alam ng marami. Tulad ng nabanggit ko kanina, kung basta na lang i-blend ang persimmon, mahigit 50% ng vitamin C nito ay mawawala. Ngunit kung susundin ang tamang paraan, mapapanatili ang 80 hanggang 90% ng nutrisyon. Ang susi ay nasa bilis at oras. Maghanda ng isang binalatang frozen na hinog na persimmon, kalahating tasa ng gatas o soy milk, 1 kutsarang pulot at 5 pirasong walnuts. Ang pinakamahalaga ay i-blend ito sa mababang bilis sa loob lamang ng 3 segundo. Kung mas matagal pa rito magkakaroon ng friction heat na sisira sa mga bitamina, maaari ring magdagdag ng ilang pirasong yelo para mapababa pa ang temperatura. Si Aling Susan, 67 taong gulang mula sa Maynila, ay nahihirapang nguyain ang persimmon dahil sa mahinang ngipin, ngunit matapos kong ibigay ang recipe ng smoothie na ito, araw-araw niya itong ininom tuwing umaga at pagkalipas ng 6 na buwan ng kanyang antioxidant level sa blood test ay
tumaas ng 40%. Ang dapat tandaan ay inumin ito sa loob ng 10 minuto pagkatapos i-blend dahil tuloy-tuloy ang proseso ng oxidation. Ang pangatlong recipe ay lugaw na persimmon para sa mga taong mahina ang katawan, mga kagagaling lang sa operasyon o mga nagpapagaling mula sa malubhang sakit. Ito ay isang recipe na natutunan ko mula sa mga veteranong nurse sa Philippine General Hospital PGH. Isang paraan na ginamit noong panahon ng digmaan upang iligtas ang mga pasyente kapag kulang ang gamot. Kakailanganin ninyo ng kalahating tasa ng bigas, isang hinog na persimmon, 3 pirasong pinatuyong jujube red dates, at isang kurot ng asin. Hugasan ng mabuti ang bigas at ibabad sa loob ng 3 minuto. Pagkatapos ay ilagay sa isang kaserola kasama ng 6 na tasa ng tubig at pakuluan. Kapag kumulo na hinaan ang apoy at pakuluan ng mabuti sa loob ng 45 minuto hanggang sa tuluyang lumambot ang bigas. Sa huling 10 minuto idagdag ang hiniwang persimmon at jujube at haluin. Ang lugaw na ito ay may mainit na katangian, madaling tunawin, hindi nakakairita sa tiyan at mabilis na nagbibigay ng enerhiya. Si Aling Mila, 70 taong gulang mula sa Caloocan, ay kumain ng lugaw na ito araw-araw sa loob ng 2 linggo. Pagkatapos ng kanyang hip surgery at mas mabilis siyang gumaling ng 1 linggo kaysa sa inaasahan at ang kanyang sugat ay gumaling ng malinis at walang peklat. Ito ay dahil napakahalaga ng vitamin C sa pagbuo ng collagen at paghilom ng sugat. Ang ika-4 na recipe ay isang perpektong almusal na kombinasyon ng persimmon at oats. Lubos ko itong inirekomenda sa lahat ng nakatatanda. Ang oats ay mayaman sa soluble dietary fiber na nagpapababa ng kolesterol at ang persimmon ay nagdaragdag ng mga bitamina at antioxidants. Ang kombinasyong ito ay ang pinakamahusay na balansing almusal. Pakuluan ang kalahating tasa ng oats sa 1 tasa ng tubig o gatas tulad ng dati. Kapag luto na ang oats, huwag patayin agad ang apoy. Idagdag ang kalahating hinog na persimmon na hiniwa ng maliliit at pakuluan pa sa mahinang apoy sa loob ng 2 minuto. Sa huli, budburan ng 1 kutsarang chia seeds at 1 kutsaritang kanela. Ang almusal na ito ay nagbibigay ng matatag na enerhiya sa buong umaga nang hindi biglang nagpapataas ng blood sugar. Si Mang Tasio, 69 taong gulang mula sa Iloilo, ay may type 2 diabetes. Ngunit matapos niyang regular na kainin ang almusal na ito sa loob ng 3 buwan, ang kanyang HbA1c ay bumaba mula 7.8% patungong 6.5% na labis na ikinagulat ng kanyang doktor. Pinatutunayan nito na kung tama ang kombinasyon ng persimmon ay ligtas at kapakipakinabang pa para sa mga diabetic. Ang huli at pinakamahalaga ay ang panuntunan sa pagkontrol ng temperatura upang mapanatili ang pinakamataas na nutrisyon. Ito ay isang gintong panuntunan na mahigpit na sinusunod sa lahat ng recipe sa itaas. Ang vitamin C sa persimmon ay mabilis na nasisira sa temperatura na higit sa 70 degrees Celsius at halos tuluyan nang nawawala sa 90 degrees. Kaya't anumang pagkain ang gagawin ninyo gamit ang persimmon, dapat sundin ang mga sumusunod na panuntunan. Una, huwag pakuluan ng matagal ang persimmon, hanggang 5 minuto lang sa mahinang apoy. Pangalawa, idagdag ang persimmon sa huli pagkatapos maluto ang ibang sangkap. Pangatlo, kung kailangang initin, hanggang sa 60 degrees lang nakatumbas ng init na kayang hawakan ng kamay. Pang-apat, iwasan ng microwave dahil hindi pantay ang pag-init nito at may mga bahaging sobrang iinit. Ayon sa isang pag-aaral ng isang universidad sa agrikultura sa Maynila, ang persimmon na niluto sa tamang temperatura ay nagpapanatili ng 85% ng vitamin C nito. Ngunit kung mali ang pagkaluto, 20% lang ang natitira. Ang mga numerong ito ang nagsasabi ng lahat. Ang parehong sangkap ay maaaring magkaroon ng 4 na beses na pagkakaiba sa resulta dahil lang sa paraan ng pagluluto. 5 sikretong pamamaraan na pinagsasama ang persimmon at mga halamang gamot ang formula ng kombinasyon sa tradisyonal na medisina
Bukod sa pagsasama sa pagkain, ang persimmon ay nagiging gamot kapag isinama sa mga halamang gamot. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang formula ng kombinasyon ng persimmon at halamang gamot na ginamit ng mga tradisyonal na manggagamot sa Pilipinas sa loob ng daan-daang taon at ngayon ay napatunayan na ng modernong agham. Hindi ito mga walang basehang sabi-sabi kundi mga tiyak, ligtas at matagumpay na ginamit ng libu-libong matatandang Pilipino. Ang unang formula ay ang kombinasyon ng persimmon at ginseng. Ito ang pinakamalakas na pampalakas para sa mga matatanda at mahihina. Ang ginseng ay kilala sa buong mundo sa pagpapabuti ng lakas at resistensya. Ngunit hindi alam ng marami na ang epekto nito ay nadodoble kapag isinabay sa persimmon. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga sangkap sa persimmon ay nagpapataas ng pagsipsip ng mga aktibong sangkap ng ginseng ng hanggang 60%. Ang kailangan ninyo ay 1 piraso ng sariwang ginseng o 3 piraso ng tuyong ginseng, 1 hinog na persimmon at 3 tasa ng tubig. Ilagay ang ginseng sa isang kaserola at pakuluan sa mahinang apoy sa loob ng 30 minuto. Sa huling 10 minuto, idagdag ang hiniwang persimmon. Uminom ng 1 maliit na tasa tuwing umaga bago kumain. Si Mang Nestor, 71 taong gulang mula sa Pampanga, ay laging nahihilo at walang lakas tuwing tumatayo. Ngunit matapos uminom ng tsaang ito sa loob ng 2 buwan, sinabi niyang kaya na niyang maglakad ng 5 kilometro tuwing umaga ng hindi napapagod. Subalit ang mga pasyenteng may high blood na hindi kontrolado ay hindi dapat gumamit ng formulang ito dahil maaaring magpataas ng presyon ang ginseng. At huwag na huwag itong inumin sa gabi dahil maaari itong magdulot ng insomnia. Ang pangalawang formula ay ang kombinasyon ng persimmon at jujube red dates. Isang banal na pampalusog ng dugo para lamang sa mga kababaihan sa gitnang edad at katandaan. Pagkatapos ng edad 50, maraming kababaihang Pilipino ang dumaranas ng talamak na anemia dahil sa menopause, panganganak at hindi balanseng dieta. Ang jujube ay isang kilalang halamang gamot sa tradisyonal na medisina para sa dugo at kapag dinagdagan ng persimmon na mayaman sa vitamin C, ang absorption rate ng iron ay lubos na tumataas. Ito ay dahil binabago ng vitamin C ang iron na mahirap i-absorb sa isang anyo na madaling i-absorb. Ang kailangan ninyo ay 10 piraso ng tuyong jujube, 1 hinog na persimmon, 1 kurot ng kanela at 4 na tasa ng tubig. Hugasan ng jujube at hiwaan ng bahagya para lumabas ang bisa nito pagkatapos ay pakuluan sa mahinang apoy sa loob ng 20 minuto. Sa huling 5 minuto, idagdag ang persimmon at kanela. Uminom ng 1 mainit na tasa sa isang araw. Si Aling Corazon, 58 taong gulang mula sa Bacolod, ay may anemia, maputla ang muka at nangingitim ang mga kuko at ang kanyang hemoglobin level ay mas mababa sa normal. Matapos uminom ng tsaa ng jujube at persimmon sa loob ng 3 buwan ang kanyang level, ay tumaas, bumalik ang kulay sa kanyang muka at tuluyan nang nawala ang kanyang pagkahilo. Ang pangatlong formula ay ang kombinasyon ng persimmon at purong pulot. Ang pinakamalakas na natural na inuming pampalakas ng resistensya. Ang pulot ay naglalaman ng higit sa 180 uri ng sangkap na mabuti sa kalusugan at mayaman sa mga enzyme at natural na antibiotic. Kapag idinagdag dito ang persimmon na mayaman sa vitamin C, isang natural na bakuna laban sa sipon at impeksyon ang nabubuo. Ngunit may isang mahalagang panuntunan na dapat sundin. Kung ilalagay ang pulot sa mainit na tubig na higit sa 40 degrees, lahat ng enzyme nito ay masisira. Ang tamang paraan ay pakuluan ang persimmon sa tubig hanggang lumambot, pagkatapos ay palamigin ito ng husto hanggang sa maging room temperature at saka idagdag ang 2 kutsarang pulot at haluin. Inumin ito bago mag-almusal. Si Aling Helen, 66 taong gulang mula sa Maynila, ay nagtatrabaho sa palengke at madalas makipag-ugnayan sa maraming tao kaya't madalas siyang magkasipon.
Noong nakaraang tagulan, uminom siya ng tsaa ng persimmon at pulot tuwing umaga at sa taong iyon, hindi siya nagkasipon kahit isang beses. Ang pormulang ito ay partikular na epektibo para sa mga nakatatanda na may mahinang resistensya o sa mga taong nagtatrabaho sa mataong lugar. Ang ikaapat na formula ay ang kombinasyon ng persimmon at luya, ang gintong solusyon para sa hirap sa pagtunaw at kabag. Ang luya ay may mainit na katangian na tumutulong sa pagtunaw at nagbabawas ng sakit ng tiyan, habang ang persimmon ay nagbibigay ng dietary fiber at bitamina. Ang kombinasyong ito ay isang napakagandang tsaa para sa mga nakatatanda na may mahinang panunaw, madalas makaranas ng kabag pagkatapos kumain o madalas dumighay. Ang kailangan ninyo ay isang persimmon, 5 manipis na hiwa ng luya, isang kutsaritang pulot at 3 tasa ng tubig. Pakuluan ang luya sa tubig sa loob ng 5 minuto at idagdag ang persimmon sa huling 5 minuto. Patayin ang apoy at palamigin ng bahagya pagkatapos ay idagdag ang pulot. Inumin ito ng maligamgam pagkatapos kumain. Si Mang Ben, 72 taong gulang mula sa Davao, ay laging hirap sa pagtunaw pagkatapos kumain at laging may dalang gamot para sa panunaw. Lumabas sa pagsusuri na humina ang paggalaw ng kanyang tiyan dahil sa pagtanda. Ngunit matapos uminom ng tsaa ng persimmon at luya, sa loob ng 1 buwan nabawasan ng 70% ang kanyang mga sintomas at natigil na niya ang pag-inom ng gamot. Subalit para sa mga pasyenteng may ulcer ang luya, ay maaaring maging irritant kaya't gumamit lamang ng 1 o 2 hiwa ng luya. Panghuli, ang ligtas na dosis at paraan ng kombinasyon na dapat tandaan. Anuman sa mga formula sa itaas ang prinsipyo ay gumamit lamang ng isang formula sa isang araw at huwag pagsabayin ang iba't ibang formula. Huwag uminom ng higit sa 2 tasa sa isang araw at ang 1 tasa ay dapat humigit kumulang 150 hanggang 200 ml. At huwag itong inumin ng tuloy-tuloy ng higit sa 3 buwan. Pagkatapos ng 3 buwan, magpahinga ng 2 linggo bago magsimula muli. Ito ay para maiwasan ang pagiging sanay ng katawan at pagbaba ng epekto nito. Kung umiinom kayo ng mga gamot, lalo na ang mga anticoagulant o gamot sa puso, siguraduhin kumonsulta sa inyong doktor. Ang ilang halamang gamot ay maaaring makipag-ugnayan sa mga gamot. At tandaan ang mga formulang ito ay pandagdag na lunas lamang at hindi dapat palitan ng opisyal na medikal na paggamot. Kung malubha ang mga sintomas, siguraduhin bumisita sa ospital. 3 uri ng persimmon. Kung mali ang pagpili, maaaring magdulot ng malubhang pinsala. Alam nyo ba na hindi lahat ng uri ng persimmon ay angkop para sa lahat ng tao? Ito ay isang nakamamatay na pagkakamali na paulit-ulit kong nakikita sa daan-daang pasyente tuwing tag-araw. Ang persimmon na kinakain ng mga Pilipino ay may 3 pangunahing uri: ang malutong na persimmon, ang hinog na persimmon malambot, at ang pinatuyong persimmon. Ang bawat isa ay may iba't ibang katangian, at kung hindi ninyo alam kung aling persimmon ang angkop sa inyong katawan, maaari itong magdulot ng mas malubhang epekto kaysa sa inaasahan. Ang malutong na persimmon ay ang pinakakaraniwang uri na mapupuno ang mga palengke at supermarket sa Pilipinas mula Oktubre hanggang Disyembre. Ito ay malutong matamis at may kagat na parang mansanas. Ngunit ito rin ang pinaka-mapanganib na uri. Ang malutong na persimmon ay may napakataas na antas ng mapaklang sangkap tanin, 3 beses na mas marami kaysa sa hinog na persimmon. Ang sangkap na ito, kung sa tamang dami ay naglilinis ng mga daluyan ng dugo, ngunit kung labis ito ay nagpapatigas ng bituka at nagdudulot ng matinding constipation. Ayon sa isang pag-aaral ng isang universidad sa Maynila, 70% ng mga pasyenteng pumupunta sa ospital dahil sa biglaang constipation sa panahon ng tag-araw ay dahil sa labis na pagkain ng malutong na persimmon. Ang malutong na persimmon ay angkop lamang para sa mga taong bata, may magandang panunaw at walang constipation. Kung kayo ay 60 taong gulang pataas
o may kasaysayan ng constipation o almoranas, dapat iwasan ang malutong na persimmon. Kung kakain man, ilang piraso lang at siguraduhin uminom ng maraming tubig. Si Aling Nena, 68 taong gulang mula sa Cavite, ay kumain ng 2 malutong na persimmon araw-araw sa loob ng 1 linggo at nagkaroon ng matinding constipation. Hindi nakadumi sa loob ng 5 araw at kinailangang pumunta sa ospital para magpa-enema. Hindi ito isang pambihirang kaso. Ang hinog na persimmon na tinatawag ding malambot na persimmon ay ang pinakaligtas na pagpipilian para sa mga nakatatanda. Ang persimmon na natural na hinog ay halos wala ng mapaklang sangkap at nagiging kasing tamis ng pulot. Sa puntong ito, ang persimmon ay nasa pinakaligtas at pinakamasustansyang estado nito. Ayon sa pagsusuri ng isang Food Science Research Institute sa Pilipinas, ang hinog na persimmon ay may 250% na mas mataas na antas ng pulang pigmento, isang sangkap na panlaban sa kanser kaysa sa malutong na persimmon. Ibig sabihin, ang parehong persimmon kapag hinog ay nagkakaroon ng 5 beses na mas mataas na halagang medikal. Ang hinog na persimmon ay perpekto para sa mga taong may mahinang panunaw, mga nakatatanda, mga may constipation, mga nagpapagaling at mga pasyenteng may kanser o may mataas na panganib ng kanser. Si Mang Isko, 73 taong gulang mula sa Cebu, ay may kasaysayan ng colon polyps, kaya't pinayuhan ko siyang kumain lamang ng hinog na persimmon sa halip na malutong na persimmon. Ang resulta pagkalipas ng 6 na buwan, nawala ang kanyang constipation, bumuti ang kanyang panunaw, at walang bagong polyps na nakita sa kanyang regular na endoscopy. Ang pinatuyong persimmon ay isang anyo kung saan puro ang nutrisyon, ngunit puro rin ang panganib. Sa pagpapatuyo ng persimmon nawawala ang tubig at lahat ng sangkap ay nagiging 3 beses na mas puro. Ang mga bitamina, mineral at dietary fiber ay lahat tumataas. Ngunit ang problema ay kasama ring tumataas ang asukal. Ang isang maliit na pinatuyong persimmon ay katumbas ng asukal ng isang buong sariwang persimmon. Ayon sa isang pag-aaral ng Diabetes Center sa isang malaking ospital sa Maynila, 3 pirasong pinatuyong persimmon ay maaaring magpataas ng blood sugar ng higit pa kaysa sa 1 tasa ng kanin. Kaya't ang pinatuyong persimmon ay dapat lamang kainin paminsan-minsan bilang merienda ng mga malulusog na tao na may normal na blood sugar at hindi dapat kainin araw-araw. Ang mga may diabetes ay dapat na iwasan ito ng lubusan. Si Mang Jun, 65 taong gulang mula sa Davao, ay may type 2 diabetes ngunit mahilig sa pinatuyong persimmon at kumakain ng 5 hanggang 6 na piraso araw-araw. Pagkalipas ng 1 buwan sa kanyang pagsusuri, ang kanyang average na blood sugar ay tumaas mula 140 mg DL patungong 210 mg DL at kinailangan niyang dagdagan ang kanyang gamot. Nang malaman niyang ang pinatuyong persimmon ang dahilan at itinigil ito, bumalik sa normal ang kanyang blood sugar pagkalipas ng 2 buwan. Paano pipiliin ang tamang persimmon para sa inyo? Ang sagot ay depende sa inyong kalusugan. Kung kayo ay 60 taong gulang pababa, may magandang panunaw at walang constipation, okay lang ang malutong na persimmon, ngunit hanggang 1 piraso lang sa 1 araw at uminom ng sapat na tubig. Kung kayo ay 60 taong gulang pataas, may mahinang panunaw o may constipation, dapat kumain lamang ng hinog na persimmon. Kung may diabetes o pre-diabetes, dapat iwasan ang pinatuyong persimmon at limitahan ang pagkain ng hinog o malutong na persimmon sa kalahating piraso lamang sa 1 araw. Kung nag-aalala sa kanser, ang hinog na persimmon ang pinakamahusay na pagpipilian. Ito ay mga prinsipyo na natutunan ko sa 3 taong paggamot sa libu-libong tao at kung susundin ninyo ito, makakamit ninyo ang pinakamataas na benepisyo ng walang masamang epekto. Mga taong dapat mag-ingat ng husto sa pagkain ng persimmon. At sa huli, gaano man kabuti ang persimmon, may mga taong dapat talagang mag-ingat. Kung kabilang kayo sa isa sa mga grupo sa ibaba ang maling pagkain ng persimmon, ay maaaring maging isang malaking pagkakamali. Ang una at pinakamapanganib na grupo ay ang mga pasyenteng may diabetes.
Ito ay isang sakit na mabilis na dumarami lalo na sa mga nakatatandang Pilipino. Kung uminom kayo ng gamot sa diabetes o nag-insulin, pakinggan ninyo ng mabuti ang aking sasabihin. Ang persimmon ay may napakaraming natural na asukal at kung mali ang pagkain, ang blood sugar ay maaaring sumirit na parang rocket. Ang gintong panuntunan para sa mga diabetic ay huwag kumain ng higit sa kalahating persimmon sa isang araw. At mas mahalaga pa rito, kailangan ninyong malaman kung paano tumutugon ang inyong katawan. Lubos kong inirekomenda na magkaroon kayo ng blood sugar meter sa bahay. Ito ay isang mahalagang puhunan para sa inyong kalusugan. Sukatin ang inyong blood sugar bago kumain ng persimmon at sukatin ulit pagkatapos ng 2 oras. Kung ang bilang ay tumaas ng higit sa 50 puntos, ibig sabihin ay hindi kaya ng inyong katawan ang persimmon at dapat itong itigil agad. Ang pinakaligtas na paraan ay laging kumain ng persimmon pagkatapos ng pagkain. Huwag na huwag itong kainin nang walang laman ang tiyan dahil ang ibang pagkain sa tiyan ay makakatulong na pabagalin ang pagsipsip ng asukal. Ang pangalawang grupo na dapat mag-ingat ng husto ay ang mga taong may gastritis, ulcer, acid reflux o talamak na sakit sa tiyan. Kung kabilang kayo sa grupong ito, mariin akong nagbababala. Ang persimmon ay may natural na mapaklang sangkap na maaaring mag-stimulate ng paglabas ng asido sa tiyan ng hanggang 3 beses kaysa sa normal. Isa sa aking mga pasyente sa Mindanao, isang 69 na pong taong gulang na lalaki, ay kumain ng isang persimmon nang walang laman ang tiyan isang umaga at pagkalipas ng 15 minuto, tumawag siya ng ambulansya dahil sa matinding sakit ng tiyan. Sa endoscopy, ang kanyang lining ng tiyan ay namumula at may ilang bagong ulcer. Kaya't kung may problema sa tiyan, wag na wag kumain ng persimmon nang walang laman ang tiyan. Maghintay ng hindi bababa sa 30 minuto, pagkatapos kumain lamang ng napakakaunting piraso at obserbahan ang reaksyon ng inyong katawan. Kung makaramdam ng pananakit, paghapdi o sakit sa itaas na bahagi ng tiyan, itigil agad at uminom ng isang basong maligamgam na tubig o gatas para i-neutralize ang asido. Marami ring nakatatandang Pilipino ang mahilig sa pinatuyong persimmon dahil ito ay matamis at madaling iimbak. Ngunit ito ay isang matamis na patibong na hindi napapansin ng marami. Kapag pinatuyo ang persimmon, nawawala ang tubig, ngunit nagiging puro ang asukal at ang tamis ng pinatuyong persimmon ay 2 hanggang 3 beses na mas mataas kaysa sa sariwang persimmon. Ang isang pinatuyong persimmon ay may asukal na katumbas ng 2 sariwang persimmon. Kaya't hanggang 2 pinatuyong persimmon lamang ang dapat kainin sa isang araw at dapat itong sabayan ng tsaa para pabagalin ang pagsipsip ng asukal. Ang nakakatuwa ay ang pinatuyong persimmon ay parehong mabuti at masama. Ito ay mayaman sa dietary fiber na mabuti para sa pag-iwas sa constipation, ngunit kung marami ang kinain nang hindi umiinom ng sapat na tubig, ang dietary fiber ay hihigop ng tubig sa bituka at magdudulot ng matinding constipation. At ito ay isang panuntunan na dapat sundin ng lahat, may sakit man o wala. Pagkatapos kumain ng persimmon sa loob ng 30 minuto, uminom ng isang malaking baso ng tubig. Bakit? Dahil ang mapaklang sangkap sa persimmon ay parang espongha na sumisipsip ng tubig. At kung hindi agad mapapalitan ng tubig ang bituka, ay matutuyo at titigas. Ang pag-inom ng 8 basong tubig sa isang araw ay perpekto hindi lamang para sa kalusugan ng bituka, kundi para rin sa pagpapanatiling makinis ng balat at pagbabawas ng mga kulubot mula sa loob. Mga kaibigan, natuklasan natin ngayon ang mahahalagang sikreto na ang simpleng prutas na persimmon ay isa palang pagkain na may kamangha-manghang kapangyarihan sa pagpapagaling. Taos puso kong inaasahan na ang mga ibinahagi ko ngayon ay hindi lamang isang kaalaman na dadaan lang sa inyong pandinig at makakalimutan, kundi magiging isang gabay para protektahan ang kalusugan ninyo at ng inyong pamilya. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring pindutin ang subscribe button at notification bell para hindi ninyo makaligtaan ng mga impormasyong pangkalusugan na ibabahagi ko sa hinaharap.
Linggo-linggo maghahatid ako ng mga kaalamang medikal na napatunayan ng agham upang tulungan kayong maging mas malusog at mabuhay ng mas matagal. Gayun din kung pipindutin ninyo ang like button, mas maraming tao ang makakapanood ng video na ito at makikinabang. Mayroon ba kayong karanasan kung saan bumuti ang inyong kalusugan dahil sa pagkain ng persimon? O mayroon ba kayong mga katanungan tungkol dito? Mangyaring iwanan ang inyong mga kwento sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga tunay na karanasan ay malaking tulong sa ibang mga tao na may parehong alalahanin. Huwag mag-atubiling mag-iwan ng mga tanong tungkol sa persimon o anumang isyong pangkalusugan. Susubukan kong sagutin ang lahat sa abot ng aking makakaya. Sa huli, taos puso kong ipinagdarasal na ang kalusugan, kaligayahan at kapayapaan ay mapasa inyo at sa inyong buong pamilya. Sana tuwing darating ang tag-araw at tag-ulan ang persimon ay maging isang matatag na kaibigan na nagbibigay ng bagong buhay sa inyo. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo para sa isa na namang makabuluhang kwentong pangkalusugan.